Ang Busay ay isang tahimik na barangay sa kabundukan ng Cebu, kilala sa malamig na hangin, tanawing lungsod sa gabi at mga daang paikot na tila walang katapusan. Sa araw, puno ito ng turista at pamilya. Ngunit sa gabi, lalo na kapag lampas alas 10, may mga bahagi ng Busay na kusang tumatahimik. Sabi ng matatanda, hindi ito dahil sa takot sa magnanakaw o aksidente sa kalsada, kundi dahil sa isang nilalang na matagal nang nakatira roon. Tinatawag nila siyang ang aswang ng Busay. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content, mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Noong huling bahagi ng dekada 90, may sunod-sunod na balitang nawawalang driver ng taxi at jeep na huling nakitang paakyat ng Busay tuwing gabi. Ayon sa record, 3 sa kanila ay tumanggap ng pasaherong babae. Mahaba ang buhok, maputi at tahimik. Wala raw imik ang babae habang umaakyat ang sasakyan. Ngunit pagdating sa isang madilim na kurbada, bigla raw bumibigat ang sasakyan. Isang driver ang nakaligtas. Pagtingin ko sa rearview mirror, wala nang mukha ang babae. Bibig na lang, puno ng ngipin. Nakakatakot talaga ang itsura niya. May isang bahay sa Busay na matagal nang iniiwasan. Lumang istruktura, yari sa kahoy at bato, nakatayo sa gilid ng bangin. Walang kuryente, walang tubig, pero tuwing gabi may ilaw. Ayon sa mga residente, may isang babaeng naninirahan doon. Hindi lumalabas sa araw, hindi tumatanggap ng bisita, at tuwing may nawawala, may nakikitang aninong lumilipad palabas ng bahay. Taong 2007, isang estudyante ng Mass Communication, si Paulo, ang nagdesisyong imbestigahan ang mga kwento ng Busay para sa thesis niya. May dala siyang recorder, camera at tapang na hindi niya alam kung saan niya nakuha. Sa unang gabi ng kanyang pananatili, nakapanayam niya ang isang matandang babae. Hindi siya umalis. Nagpalit lang siya ng anyo. Iho, lagi kayo mag-iingat. Sino yun, Lola, ang tinutukoy ninyo? Yung aswang, iho. Bandang alas 12 ng hating gabi, habang nagre-record si Paulo sa gilid ng kalsada, narinig niya ang tunog ng pagaspas ng pakpak. Hindi ito ibon. Masyadong mabigat. Masyadong mabagal. Nang iangat niya ang kamera, may nakita siyang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakaputi, walang tsinelas, hindi gumagalaw, lumapit siya. At nang magsalita ang babae, iisa lang ang sinabi. Ginagabi ka na, iho. Sa isang iglap, humaba ang leeg ng babae. Bumuka ang likod. Ang katawan ay nahati sa dalawa. Ang itaas na bahagi ay may pakpak, parang sa paniki, pero mas malaki. Nahulog si Paulo sa gilid ng kalsada. Sa huli niyang recording, narinig ang kanyang tinig. Hindi ito kwento. Totoo ito. Diyos ko. Biglang static. Natapos ang tape. Kinabukasan, natagpuan ang kamera ni Paulo sa ilalim ng bangin. Basag. Ngunit buo pa ang memory card. Ang huling frame, isang bahay sa gilid ng bangin at sa bintana, isang babaeng nakangiti, may dugo sa labi. Hindi na natagpuan si Paulo. Sa lumang tala ng simbahan sa Busay, may isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw mula pa noong 1800 mga taon, Maria Luz Viminda, isang babaeng pinaghinalaang mangkukulam. Inakusahan ng pagpatay sa mga bata. Sinunog, ngunit walang bangkay na natagpuan. At tuwing may nawawala, lumilitaw ang parehong pangalan sa panaginip ng mga matatanda. Hanggang ngayon, may mga motoristang nagsasabing kapag paakyat ng Busay sa gabi,
may pulang ilaw sa gitna ng kalsada. Kapag sinundan mo raw iyon, hindi ka na bababa. At kapag huminto ka, may mararamdaman kang mainit na hininga sa batok. Sa Busay, hindi lahat ng tanawin ay para sa mata ng tao. May mga lugar na mas gustong manatiling tahimik at may mga nilalang na hindi umalis, naghintay lang ng bagong anyo, bagong biktima. Kung sakaling mapadaan ka sa Busay sa gabi at may babaeng pumara sa kalsada, huwag mong ihinto ang sasakyan dahil baka hindi na siya tao. Ang aswang ay hindi laging nagtatago sa gubat. Minsan, naghihintay lang siya sa gilid ng kalsada. Matapos ang gabing nakita ang dalawang ilaw sa kalsada ng Busay, nagbago ang bundok. Tahimik pero hindi payapa. Wala nang pumaparang babae. Wala nang aninong may pakpak. Ngunit mas dumami ang nawawala. Mga driver na biglang lumilihis sa bangin. Mga hiker na natatagpo ang buhay pero wala nang alaala. At sa bawat insidente, may iisang detalye ang pare-pareho. Naririnig nila ang orasan. Isang tiktak, mabagal, malalim, parang may nagbibilang ng oras, ng buhay. Muling pinasok ng mga awtoridad ang bahay sa bangin, ang dating tirahan ng aswang ng Busay. Sa loob, wala ng bangkay, wala ng ukit. Pero sa gitna ng sala, may lumang orasan de pendulo na hindi pa nila nakita noon. Walang tatak, walang numero, at ang pendulo, hugis pakpak. Kahit walang kuryente, gumagalaw ito. At sa bawat galaw, may hangin na amoy, lupa at suka. Isang linggo matapos madiskubre ang orasan, may CCTV footage mula sa isang gasoline station sa paanan ng Busay. Isang babae ang pumasok ng 3:00 na umaga. Nakaputi, mahaba ang buhok, mukhang bata pa. Ngunit sa ilalim ng ilaw, wala siyang anino. Lumapit siya sa cashier at mahinahong nagsalita. May oras pa ba ako? Paglingon ng cashier, wala na ang babae. Ngunit sa counter, naiwan ang isang patak ng dugo at balahibo. Isang matandang pari mula sa Cebu ang nagsalita sa isang lihim na interview. Ayon sa kanya, may mas matandang sumpa sa Busay bago pa ang aswang. Ang aswang ay hindi ang pinagmulan. Siya ay tagapagmana lamang. Ang orasan ay sisidlan ng panata. Tuwing may anak, ang nilalang ng dilim, inililipat ang gutom, ang alaala at ang buhay ng nauna. Hindi namamatay ang aswang, pinapalitan lang. At si Luz, ang anak, ay hindi tumakas. Siya ang sumunod na tagapangalaga ng oras. Sa huling gabi ng kabilugan ng buwan, isang grupo ng investigador ang umakyat sa Busay upang sirain ang orasan. Pagpasok nila sa bahay, tumigil ang pendulo. Tahimik. Sa likod nila, may boses na sabay bata at babae. Huli na kayo! Lumabas si Luz mula sa dilim. Buhay, hindi tumatanda, walang emosyon. Sa likod niya, hindi napakpak, kundi oras ang hugis ng anino. Bawat hakbang niya, tumatanda ang mga kasama. Isa-isa silang bumagsak, natuyo, parang inubos ng panahon. Sinubukan nilang basagin ang orasan, ngunit sa bawat pitak may sumisigaw, mga boses ng lahat ng nawala sa Busay. Nang tuluyang huminto ang pendulo, hindi lumiwanag ang paligid. Dumilim. At sa gitna ng katahimikan, may bagong tunog. Hindi na mula sa orasan, kundi mula sa dibdib ni Luz. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang kalsada ng Busay. Pero may babala na ang mga lokal. Kapag may narinig kang tiktak sa gabi, huwag kang titingin sa orasan. Dahil maaaring oras mo na. At sa bundok, may isang babaeng naglalakad ng dahan-dahan,
walang anino, walang edad, tagapangalaga ng gutom at tagabilang ng buhay. Sa busay, ang kasamaan ay hindi tinatalo, pinapasa, at habang may oras, may magmamana. Kung nagustuhan mo ba ang kwento, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Takip Silim Stories. Maraming pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Hanggang sa muli.